Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ngayon ay June 30, 2026 ay mayroong nagaganap na malaking rally dyan sa EDSA People Power Monument ng INC. Ito guys, itong malaking rally na to guys ay posibleng protesta ito sa nalalapit na paghahain ng ombudsman ng kaso laban dito kay Senator Marcolita ng plunder. Kaya ito, inuunahan na nila nitong protesta ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA ngayon at nag-ipon-ipon sila. Kaya nakita din natin ang pahayag ng suporta nitong si Senator Ping Lacson dito kay kababayan niyang si Boying Remulla na hindi magpapatinag sa mga protesta or mga rally itong si Ombudsman Boying Remulla dahil lang dyan sa rally ng INC. Ipagpapatuloy niya ang pagkakaso dito kay Senator Marcolita. Ang ugat niyan guys, dahil doon daw ito sa pagtanggap ng donasyon nitong si Senator Marcolita noong congressman pa siya. Kasi malaking, ang nababanggit doon ay nasa 70 million na donasyon dito kay senador ngayon ay si Senator Marcolita dahil yan nagugat ang magiging kasong plunder na ihahain ng ombudsman. Kasi binanggit na ito nung nakarang araw ni Ombudsman Remulla na malamang kasuhan ngayong linggo itong si Senator Marcolita. Kaya ngayon araw ay biglang nagsulputan sa EDSA itong mga INC at nag-ipon-ipon sila ng rally. Yan guys, ganyan sila karami. Yan. Pero kung titingnan natin, mukhang marami pa ang tao noong trillion peso rally noong September 21, 2025. Mas napakaraming tao noon kaysa kung titingnan natin sa ngayon. Dito lang kasi guys, pinapakita nila na nandito sa bungad ang kanilang, dito sila nag-focus sa may EDSA. Dito. Kaya may mga naaresto pa ngang tao kanina guys, kaninang umaga. Nakita natin dito yung video na to. Dahil yung daanan ng yung bus lane, yung dinadaanan ng mga dumadaang bus, ay hinarangan nila ng bus nila. Yan, no? Diba? Napaka makasarili naman nila. Yung mga dumadaan dyan, gusto pa nilang harangin. Mga karamihan dyan papasok sa mga trabaho nila. Pwede naman sila mag-rally kahit punuin nila dyan hanggang doon sa dulo ng papasok ng White Prince. Pero yung daanan ng EDSA, na yan ang dinadaanan ng lahat, wag naman nilang harangan ng bus. Kasi hindi lang naman lahat ng tao ay sumusuporta sa kanila. Yung iba dyan, guys, napakaraming mga nagtatrabaho para sa mga pamilya nila ay gustong dumaan dyan. Pero itong mga ito, inarangan pa mismo nila ng bus. Yung daanan ng bus mismo. Yung bus lane kasi isang linya lang yan eh. Diretsuhan lang yan eh, yung rota ng bus. Inarang nila yung bus. Tingnan mo. Hindi naman para sa laban kung ganong peperusyuhin din nila ang ibang taong gusto lang na maghanap buhay. Pwede naman kayo mag-rally, basta't daanan nyo lang yung mga para sa mga taong gustong duman dyan, pauwi, papasok. Huwag nyong harangan. Kasi noong trillion peso rally guys, hindi naman hinarangan yan eh. Disiplinado naman nun yung mga taong nag-rally eh. Yung daanan ng bus, para sa ibang dadaan, mayroong daanan. Pero ngayon guys, nakita natin gusto nilang harangan yung magkabilang kalsada para walang makadaan. Paano naman yung mga ibang papasok sa trabaho, uuwi galing trabaho, hindi harangan nyo. Ang nakakano dyan yung gutom guys. Kasi pag na-trap ka dyan sa rally,
at saka sa traffic, ang gutom ng tao ang mas nakakairita. Oo. Paano kung galing kang trabaho, nagugutom ka na, gusto mong umuwi? Maipit ka ba dyan sa traffic? Napakahirap yun. Di ba? Dapat bigyan, kahit mag-rally kayo dyan, abutin kayo dyan ng 5 taon na mag-rally, walang uwian. Hanggat sa maging butot balat na lang kakaralin dyan. Bigyan nyo ng daan lang ang ibang sasakyan na para makapapasok, pauwi sa kanilang mga trabaho. Yun. Dapat ganun. Oo. Kahit 10 taon mag-rally dyan, walang uwian na. Sige. Pwede yan. Basta yung daanan nyo ng ibang mga sasakyan ay huwag nyo lang harangan para sa lahat. Kasi okay lang naman magpahayag kayo ng mga saloobin ninyo, pero huwag lang haharangan yung kabuuan ng daan, yung magkabilang kalsada. Pag hinarangan nyo, napakalaking queries yan sa ibang naglalakbay. Diba? Kasi may nakita pa nga tayong ng pahayag ng MMDA, guys. Ito. Wala rin daw pong permit. Ano pong directive po ng MMDA? Well, nag-coordinate na po kami kay Chief PNP at amin pong napagkasundoan na itotow po lahat po ng mga nakahambalang na illegally parked. Yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Dahil kami po ay bagamat ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan po rin nating irespeto yung karapatan ng ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan ng hindi naman po napuperwisyo. So, yun po ay kailangan naming proteksyonan din. Tinataw nila o hinahatak nila yung mga nakahambalang ng mga sasakyan doon sa EDSA. Hihilahin nila yung mga nangaharang. Ibig sabihin, sinasadya na yung iba na harangan para ma-puwersyo yung magkabilang kalsada. Bigayan lang, pwede naman tayong mag-rally ng nasa tamang lugar lang. Huwag lang yung pati mga papasok sa trabaho kasi yung iba dyan, guys, importanteng unahin natin yung trabaho natin para may pangkain tayo sa araw-araw. Kasi kung magmumukmuk tayo dyan sa rally na yan, ngayong araw, bukas, gutom na tayo. Di ba? Ayan. Kaya kanina, guys, nagkagirian, may mga inaresto. Siyempre, hindi ka naman arestuhan dyan kung wala kang ginawang mali. Kala nga naman, nakatayo ka lang doon, arestuhin ka. Ibig sabihin, pag inaresto ka doon sa mga ganyang rally, nakita ka ng otoridad na may ginawa kang hindi maganda. Di ba kanina, guys? Maraming mga inuli, pinusasan. Pero ewan ko lang kung mga pinakawalan yun din. Siguro may ginawa silang doon sa nakita ng ating mga kapulisan, kaya sila dinampot or inaresto. Yan, guys, ang ating nakitang malaking rally ngayon ng Iglesia ni Cristo or INC na malamang ay suporta nila ito or protesta nila dito kay Senator Marcolita sa nalalapit na paghahain ng kaso ng ombudsman sa kasong plunder daw ito kasi lagpas 50 million na nasa 70 million yata yung sinasabing donasyon nung nasa kongreso pa itong si Senator Marcolita. Ang mga politiko kasi, guys, bawal yan regaluhan ng kung ano-ano. Kahit anong regalo, kahit anong halaga, bawal yan sa mga politiko na tumanggap ng mga anumang mga regalo. Kasi yung iba, guys, nagregalo ay din ng kapalit yan. Yun, yung mga nagregalo, mayroon din yan silang iniisip na kapalit.
Kaya guys, wala pa tayong nakikitang nagsasalita kung bakit sila may sorpresang rally ngayong June 30, 2026. O biglang sulpot sila nito guys eh. Itong rally nila na nag-ipon-ipon dyan sa EDSA People Power Monument. So, malamang ang ating na ano dito ay pagsuporta ito kay Senator Marcolita dahil kamembro nila ito member ito ng Iglesia ni Cristo, kaya ganyan sila yan guys pag may nadadawit ng mga opisyal na ganyan makakasuhan ay ganyan ang ginagawa nila, nagbabarikada. Oo. Dapat kung wala siyang kasalanan ihayaan nilang ay pagtanggol ni Senator Marcolita ang kanyang sarili kung totoong wala siyang ginawa o dyan sa magiging kasong plunder niya. O depende naman yan guys sa magiging kung ano ang mga ebidensya. Oo. Hindi naman porket kakasuhan pa lang siya, may hatol na kagad. Siyempre, pagtatanggol pa rin yan kayang sarili at magkapakitaan siya ng ebidensya. Kung hindi totoo naman yan, di wala. Pero ang ginagawa nila guys ay nagbabarikada. Kaya guys, itong si Ombudsman Boying Remulla ay hindi magpapasindak dyan sa rally nila. Itong ANC. Oo. Talagang kakasuhan pa rin niya yung mga taong may mga kaso. Kasi guys, kung hahayaan ng gobyerno na laging ganyan, halimbawa, ganyan na samahan ng mga relihiyon na to, kung may magkakasala dyan at ang gagawin lang nila ay dadaanin sila sa takutan ng mga rally-rally, barikada, walang mangyayari kung may kasalanan, dadaanin lang. Mas lalong gagawin nila yan. Kasi ang sasabihin nila, takot pala ang gobyerno. Dahil barikada lang ng ganitong samahan na to, ay natatakot na. Dapat ganun gawin ng gobyerno kahit sino pa silang mga malalaking grupo, ay ituloy kung totoong mga nagkasalang mga to, kasuhan. Sa Katoliko naman, wala namang pakialam ang simbahan kung sinong membro, kahit pare pa yan na magkasala sa batas, hindi nangingialam ang mga obispo or anumang simbahan para magbarikada, ipagtanggol. Kung nagkasala siya, problema niya yan, siyang magtanggol sa kanyang sarili. O kahit pare pa yan, ano pa yung mataas na katungkulan din sa Katoliko, wala namang ganyan na magbabarikada. Ito sila kasi guys, pag may nadadawit sa kanilang member na malaking pangalan, ay ganyan ang ginagawa nila guys. Pag mayroon silang member ng kanilang samahan na nadadawit sa anumang mga ganyan, kagaya nitong si Senator Marcolita ay ngayon guys ay mayroon sinasampang kaso. Kaya ganyan gagawin nila, magbabarikada lang. Dapat kung magkasala, hayaan nilang kanilang member na ipagtanggol niya kanyang sarili kung wala siyang kasalanan. Ligtas siya. Kung may kasalanan siya, panagutan. Ganun dapat, hindi yung dadaanin ng kahit member na nagkasala o kung may kasalanan man. Pero ito guys, habla pa lang ang kaso. Nasa sa kanya naman yan kung may ebidensyang wala. Yan. Kaya itong nangyayaring rally ngayon guys, ay malamang ay suporta ito doon kay Senator Marcolita dahil, di ba sinabi ni Ombudsman Boying Remulla itong mga nakarang araw na posibleng sampahan ng kaso itong ngayong linggo, itong si Senator Marcolita. Ayan. Ito kasing maingay lagi sa Senado Tapos, siya pala itong may nakaabang na kaso ng ombudsman. Ayan guys, kaya ngayong araw ay malaking traffic ang magaganap dyan sa EDSA. Kahit saang partiyan guys, kasi ang EDSA, nandyan ang
volume ng mga sasakyan. Kaya siguro, kahit siyang banda ngayon ng Metro Manila, ay malamang may mga traffic. Oo. Kaya ang mga tao ngayon ay maagang mag-uuwian dahil para makaiwas dito sa traffic na nangyayari dito sa may EDSA People Power Monument. So, yan guys, ang ating nakuhang. Itong ating video ngayon ay tungkol dito sa nagaganap ng malaking rally ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA ngayong araw. Yan. O, isa lang ang ano niyan, yung rally na yan. Suportan nila yan doon kay Senator Marcolita. Kasi yan ang umanong balita ngayon eh. Yung malaking balita dahil dito sa kakaraping plunder kay Senator Marcolita. Yan. Balita pa lang yan na, hindi pa yan inaaresto. Mainit na ang kalsada. Lalo na kung arestuhin na yan guys. Diyan na siguro yan mas lalong mag-iinit ang girian sa kalye nitong mga grupo na to laban sa kung sino man ang kung matuloy yung kaso na yan. Kaya tayo guys, abang-abang lang tayo kung anong nangyayari dito sa mga balita at saka dito sa Kamaynilaan sa mga darating na araw. Kasi ito, nagpahayag na itong si Senator Ping Lacson na sumusuporta dito kay Ombudsman Boying Romero. Kasi kababayan sila guys, mga kabitin niya yan. Hindi sila magkapatinag sa mga ganyang protesta o anumang rally. Kasi kung may totoong may ebidensya na malakas, batas ang kailangan sundin natin, hindi yung ating mga samahan lang porket member natin ay aaregluhin na natin. Oo, di ba? Ganun yun. Dapat lahat tayo ay sunod sa batas na bansang Pilipinas. Ayan guys, hanggang dito na lang itong ating video. Ay masaya ngayon dyan sa EDSA. Maraming inis, lalo yung naiipit sa traffic. Inis ka talaga dyan. Ilang oras kang mag-aantay dyan bago makalusot ka. Lalo na kanina guys, nasara yung kalsada dahil hinarangan eh. Kaya, sino ba namang matutuwa na maiipit ka sa traffic tapos maubusan ka pa ng gasolina sa gitna ng traffic? Naku, gutom ka pa, ano nang iisipin mo? Alangan naman, iwanan mo ang sasakyan mo doon at saka umalis ka. Pagbalik mo, baka wala na. Ayan guys, ang ating nakuhang video ngayon or ang ating video ngayong June 30, 2026 dahil dyan sa malaking rally ng INC. Pag umulan guys ng malakas yan, ay malamang mag-uuwian yan. Diba? Hindi ganun pa rin. Bukas, ganun pa rin ang buhay natin. Guys, hanggang dito na lang itong ating video. Mamayang gabi, uwian na rin yan, mga yan.